Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas lalong tumitindi ang bangayan ngayon ng Administrasyong Marcos at kampo ni VP Sara Duterte. Gulong-gulo na ngayon ang isip ni VP Sara, mga senador na kaalyado nito at iba pang mga opisyal na kanilang kakampi ay dahil unti-unti na silang inuubos ngayon. Si Senator Bato de la Rosa ay hindi na nagpapakita at hindi na mahagilap dahil sa banta ng pagdakip sa kanya ng mga otoridad at Interpol dahil sa mga kaso nito sa ICC or International Criminal Court kung saan una nang inaresto at dinala doon si dating Pangulong Duterte. Nakahanda na din sa ngayon ang ethics complaint ng Senado sa pangunguna ni Senator J.V. Ejercito, Assistant Chairman Kiko Pangilinan at mga members nito kabilang na si Senator Risa Hontiveros upang patawan ng parusa si Senator Bato dahil sa patuloy nitong pagliban at hindi paggawa ng kanyang trabaho bilang senador ng bansa. Si Senator Villanueva naman ay nag-aantay na lamang ng kanyang hatol mula sa Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan hinggil sa patong-patong ng mga kasong graft, malversation of public funds at plunder hinggil sa pagkasangkot niya sa mga flood control ghost project sa Bulacan. Si Senator Jingo Estrada naman ay mukhang kinakabahan na din sa ngayon dahil sa nagbabadyang mga kaso na ipafile laban sa kanya dahil din sa mga kickback na natanggap di umano niya sa controversial na mga flood control projects. Pati si Senator Escudero na dawit din sa korupsyon na ito kung saan isa siya sa mga itinuturo ng mga witnesses na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Samantala, si Senator Amy Marcos naman ay biglang sinibak bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations ng Senado. Pinalitan siya ni Senator Erwin Tolfo na bisto kasi ang pagkampi niya at ng iba pang mga senador sa minority group sa gawain ng China. 15 senador ang lumagda ng resolution na nagkokondina ng panghaharas ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga hukbong mandaragat at mga Filipino fishermen sa West Philippine Sea. Subalit itong sina Robin Padilla, Marcoleta at Amy Marcos at mga minority senators ay tila kinakampihan pa ang bansang China at minasama pa si General Commodore Tariela. Sa kaugnay na balita ay kinondina ng taga-Kamara at Senate President Tito Soto ang pagbasura ng Supreme Court sa MR or Motion for Reconsideration na ipinasa ng Kamara sa Korte Suprema upang isaalang-alang ang ipinasa nilang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong 19th Congress. Ani SP Soto ay sa ginawa ng taas-taasang hukuman ay tila iniba nito ang nakalagay sa ating konstitusyon. Dagdag pa niya ay susuporta di umano siya sa maaaring pagrebisa ng konstitusyon o ng CHATCHA o Charter Change upang aniya ay hindi na magamit ang batas ng ilang mga matataas na opisyal upang baluktutin ang nakalagay sa ating konstitusyon. Tila hindi na magkamayaw ang kampo ng mga Duterte sa kabi-kabilang mga dilobyo na nangyayari sa kanila ngayon. Ngayong February ay nakahanda na ang Kamara para sa panibagong pag-file nila ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Magandang araw sa inyong lahat. Ito mga kabunyog. Ha? Tama lang ito. Sinibak na si Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayun. Tama lang naman. Tama lang yan. Gali, bakit naman ang ginagawang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations pro-China eh? Ha? Dapat, dahil masilang trabaho yan, ha? Foreign relations, yung stand ng yung mga gagawin ng Senado tungkol sa foreign relations, yan ang namumuno diyan. Ay itong si Amy Marcos, garapalan pro-China yan eh. Oh, tapos siya yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Oh. Salamat naman at itong huling pangyayari nung nagpermahan ng stand ng Senado doon sa ginagawa ng China na pambabasto sa atin, 15 senador yung pumirma, 9 ang hindi. O ngayon, sino yung nanguna doon sa siyam na hindi pumirma? Itong si Amy Marcos. Ay ang stand ng gobyerno ng Pilipinas, linalabanan natin ang ginagawa sa atin ng China. So dapat ang chairman o chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations ay sinusunod kung ano ang stand ng ating gobyerno. Ay ang problema, si Amy Marcos, hindi naman ang stand niya pagdating sa China, iba kaysa stand ng gobyerno. Bakit nga naman siya pa ang ginawang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations? Oh, tingnan nyo si Dennis Soningutan. Sabi niya, okay yan, attorney. Actually, tama yan.
Ha? Kasi tingnan nyo, ano bang stand ng gobyerno ng Pilipinas? Ay di ba malinaw naman, tayo'y nagkakaisa na labanan ang ginagawa sa atin ng China. Oh, ang executive ganun ang stand. Ang legislative ganun din. Kaya lang yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, iba ang stand. Iba ang stand ng chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Tulad ngayon, naglabas na ng statement yung Senado, pinirmahan ng mayorya ng 15. Ang stand ng mayorya, kinukundina natin yung pambabastos ng mga diplomats ng China. Binastos si Senador Kiko, binastos si Senador Risa, binastos si Commodore J. Tariela, kaya naglabas ng statement ang Senado. Pero yung chairman o chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations pro-China. Oh, 'di ba? Ngayong araw lang, ito mismong si Amy Marcos ay nagmaniubra na dapat daw hinay-hinay tayo sa mga pagsasalita laban sa China. Dapat daw ang mga officials ng gobyerno maging diplomatic pagdating sa China. Sus na. Ha? Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Tama lang. Ngayon, tinitira nila si Erwin Tulfo. May nababasa ako, si Professor Malu Tikia, yung DDS na political analyst, ang sabi niya, o tingnan nyo, ang ipapalit kay Senadora Amy Marcos ay isang senador na may na questionable ang kanyang citizenship. Ha? Alam naman natin kung sinong tinutukoy, si Erwin Tulfo. Okay, issue yan kay Erwin Tulfo, pero at least nung isang araw, nakita natin si Erwin Tulfo, silang dalawa ni Senadora Risa, ang humarap kay Marcoleta at kay Robin Hood Padilla. Anong sabi ni Senador Erwin Tulfo nung isang araw? Sabi ni Erwin Tulfo, Sabi ni Erwin Tulfo, ano 'yun? Get the F out. Kumbaga, get the F out. Kumbaga, hindi kayo marunong magrespeto ng sistema namin ng aming bansa. Hindi kayo marunong magrespeto ng demokrasya sa aming bansa. Get the F out. Di ba? Natapang yung speech ni Erwin Tulfo nung isang araw. Kaya ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, kahit ganyan naman si Erwin Tulfo, pwede na yan. Kaysa naman sa isang, sabihin na nating, ano bang description nila kay Amy Marcos? Veterana daw sa politika, magaling daw sa foreign relations. Magaling ka sa foreign relations, tapos tut ka ng China? Wag na lang. Wag na lang. Kaya sa totoo lang, tama lang yan. Tama lang yan. Kasi dapat ang Senado, ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, pro-Pilipino, makabayan. Kung ano ang stand ng gobyerno natin, yan dapat yung pinapanindigan. Ngayon baliktad eh. Kalaban ito ng kapatid niya. Kalaban ito, ang stand niya, kontra sa stand ng mayorya. Hayag-hayagang pro-China yan si Amy. Hindi niya naman tinatago yung pagka-pro-China niya. Tapos siya yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ay mali. Mali talaga. Kaya tama lang yan. Tama lang yung ginawa na yan ng Senado. Actually, sa simula't-simula pa nga, bakit talaga siya yung ginawang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations? Pro-China naman talaga yan. Kaya lang, siguro, out of respect sa kanya, rinirespeto pa rin ng liderato ng Senado na okay naman yan si Amy Marcos, hayaan na natin siya dyan, Senate Committee on Foreign Relations. Kaya lang, itong huling pangyayari, itong nangyaring ito na naglabas ng stand ang Senado, ang mayorya, tapos ang kumukontra ay sila Amy Marcos. Sila Marcoleta, sila Padilla, sila Alan Peter Cayetano, ay na dapat, ang ikaw yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, ikaw pa nga dapat ang nanguna doon. Dapat yung statement na yun ng Senado nung isang araw na pinirmahan ng 15 senators,
dapat ang nangunguna na magpapirma noon ay ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ha? Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tama lang 'yan. Ang nangyayari si Amy Marcos pa, kinukontra niya pa yung stand ng Senado. Oh, na anti-China. Oh, di kung pro-China ka, di wag kang mag-chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Di ba? Oh. Kaya yan mga kabunyog, tama lang yan. Matagal na yan na dapat questionably naman talaga ang pagiging chairperson yan sa Senate Committee on Foreign Relations. Kaya kumbaga itong ginawang ito nila Senador Ping Lacson, nila Senate President Tito Soto, matagal na nila to dapat na ginawa. Anyway, kahit man medyo late, ngayon lang nila ginawa yan at sibakin yan si Amy, at least sinibak na rin. Ngayon, makaka-expect na tayo ng isang Senate Committee on Foreign Relations, makaka-expect na tayo ng chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na anti-China. Ibig sabihin, yung stand ng gobyerno ng Pilipinas ay yung talaga yung pinapanindigan at sinusulong niya. Masama naman na chairperson ka ng Senate Committee on Foreign Relations, iba ang stand mo sa Senado. Kasi yung Senado, malinaw naman, pag lumalabas ng posisyon ng Senado, kahit naman mayroon diyang mga Duterteng senador na pro-China, karamihan pa rin naman dyan naninindigan para sa soberanya ng Pilipinas. Ang problema lang, kung yung chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations ay pro-China, mahirap talaga yan. O ngayon, at least na-correct na. At least na-correct na ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan. Long overdue ito. Long overdue. Kantsawan nila si Tulfo kasi kinakantsawan si Tulfo. Bakit daw ipinalit ang isang tulad lang ni Tulfo kay Amy Marcos? Ay kami, sa pagitan ni Amy na sinasabi ng mga DDS na veterano, dito kay Tulfo na wala daw alam, okay na yan. At least ang importante, naninindigan para sa bayan. Hindi maka-China. Yun ang importante doon. Veterano ka nga, katulad daw ni Amy Marcos, veterana na daw sa foreign relations. Kaya sabi nila ng mga DDS, dapat daw talaga si Amy yung sa foreign relations kasi magaling naman daw yan kay Tulfo. Hindi galing ang pinag-uusapan dito, paninindigan. Magaling ka nga, kung ang paninindigan mo naman ay pro-China, ay wag na lang. Doon na lang kami sa hindi pa masyadong subok, pero ang paninindigan ay para sa bayan. Pwede na yan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Senador J.B. Ejercito dito kay Amy Marcos at Marcoleta. Bakit sasakit? Ay, ito yung pinalit kila Bato de la Rosa at saka kay Joel Villanueva na members ng Senate Ethics Committee. Inalis na sa magiging miyembro ng Ethics Committee si Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Joel Villanueva. Sa plenaryo, pinaliwanag ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ito ay dahil sa conflict of interest dahil may nakabinbing reklamo laban sa kanila sa komite. Ang papalit sa kanila, sina Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta. Alam naman natin, si J.B. Ejercito, siya yung ngayon, siya yung chairperson o chairman ng Senate Ethics Committee. Ang dating members na nagre-represent ng minorya ay si Bato de la Rosa at si Joel Villanueva. Ayun, medyo sana pwede pa yun eh. Medyo kayang-kaya pa yun ni J.B. Ejercito. Hindi makulit yun, hindi piluso po yung mga yun. Pero itong si Amy Marcos at Marcoleta, sasakit ang ulo ni J.B. Ejercito sa dalawang ito. Bakit itong dalawa yung inilagay? Kasi nga, ito nga yung nakakatawa dyan eh. Kailangan may representatives ang minorya sa Ethics Committee. Nung una, ang nilagay na members, si Bato de la Rosa at si Joel Villanueva. Ang problema, mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman pwede si Bato de la Rosa talaga. Kasi, sa susunod na buwan, sasampahan na yan ng complaint sa Ethics Committee, si Bato de la Rosa. Si Joel Villanueva rin, magkakaroon na yan ng kaso sa Sandigan Bayan. So mahirap naman na gagawin kayong members ng Ethics Committee, may mga kaso kayo. Kaya pinalitan sila. Ang linagay si Amy at si Marcoleta. And for the Committee on Ethics and Privileges, I move to elect anew the following members of the part of the minority. They replace the members because of a conflict of interest. Because I think the two members that were there
I think, have cases, Mr. President. So, Senator Amy Marcos will replace Senator Batol de la Rosa and Senator Rodante Marcoleta, Vice Senator Joel Villanueva. Kaya lang, itong si Amy at Marcoleta, alam naman natin ang ugali ng dalawang to. Sakit ng ulo nga ito ni Lacson eh. Ha? Saway ito kay Lacson. Magpapasaway din sigurado ito kay JBRs ito. Lalo pa nitong mga susunod na araw, ang pag-uusapan sa Ethics Committee ay yung complaint kay Chis Escudero. May final na ethics complaint si Atty. Marvin Aceron laban kay Chis Escudero, yung donations, yung illegal campaign contributions na 30 million galing sa kontraktor na si Lubiano. Ikinaso yon ni Atty. Marvin Aceron. O ngayon pag-uusapan yan. Siyempre, ipagtatanggol yan nila Amy Marcos at ni Marcoleta. Sigurado todo-todo ang gagawing pagtatanggol ni Marcoleta niyan at ni Amy Marcos. Kaya kailangang makontrol ito ni JBRs ito. Kaya lang itong si JBRs ito napakabait nito eh. Kung si Lacson hindi kaya kasi si Lacson babarahin talaga sila. Pero sumasakit nga ang ulo ni Lacson kasi napipikon siya sa dalawa na yan kay Amy at Marcoleta. Pero ganun din ang gagawin yan. Gagawin ang lahat niya ni Amy at ni Marcoleta para maipagtanggol si Chis Escudero. Pag pumasok din yung ethics complaint laban kay Bato, kasi magpa-file si Senator Trillanes dating Senador Trillanes, ng ethics complaint laban kay Bato, sigurado rin, didepensahan na naman yan ni Amy at Marcoleta. Kaya, kailangan mahawakan niya ng matindi ni JBRs ito. Huwag niyang papabiluhin yung dalawa na yan. Kaya sakit ng ulo sigurado yan. Kaya yung yung ethics committee na yan ang magiging bagong komite na kung saan magsasalpukan ang minorya at mayorya ng Senado. Doon pa lang sa Blue Ribbon nagsasalpukan na sila. Nagsasalpukan na. Siyempre pinagtatanggol nila Marcoleta at nila Amy Marcos ang mga senador na kasama nila sa minorya na nakakasuhan ng anomalya. Pagdating din sa ethics committee, mayroon ang mga kakasuhan na naman dyan ng mga senador, kampi na naman nila. Si Chis Escudero, si Bato de la Rosa. Kaya ngayon, mag-aano talaga yan. Yung ethics committee na yan ang magiging panibagong larangan ng labanan. Ito kasing mga sasabihin na naman yan ng mga senador ng minorya, parang inaapi sila dahil sila na lang lagi ang kinakasuhan. Ay sila naman talaga yung may mga nagawang mga unethical. Si Bato, nag-a-absent. Ilang buwan ng absent, magtatatlong buwan na. Alam nga namang hindi mo kasuhan yan sa ethics committee. Si Chis Escudero, yun na nga. Yung pagtanggap ng campaign contributions. Na illegal. Alam nga namang hindi mo talaga kasuhan yan. Mabuti nga't matapang si Atty. Marvin Aceron. Talagang sinampahan niya ng kaso. Kasi sabi ni Atty. Marvin Aceron, kung sa COMELEC makalusot siya, ilalaban ko sa ethics committee. Problema na timingan na ang chairperson ng ethics committee a position he has held since 2022. In a world of shifting politics and leadership change, Secretary Bantug projects a steady and calm but committed presence and leadership. His experience, institutional memory, and technical expertise earned the trust of senators he served in various Congresses. 32 years in the government, particularly in the Senate, is truly a lifetime of service. Kinikilala ng buong Senado, kasama ng mga kawani nito, ang serbisyo mo, Secretary Bantug. Thank you, Secretary R&B, for your dedication and service to the Senate and to our nation. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, we recognize Senator Bam Aquino. Senator Bam Aquino is recognized. Yes, Mr. President. Di rin po tayo prepared with a written speech pero nais ko lang pong mag-share din tungkol kay Attorney Ray. Pinag-usapan na po ang kanyang professionalism, pinag-usapan na po ang kanyang excellence, pinag-usapan na po ang kanyang kakayanan. Ang isa po sigurong hindi pa na pag-uusapan masyado yung kanyang kindness, no? Marami ho dito alam naman na matagal rin po tayong wala sa Senado, 6 na taon. At sa mga panahong yon, kapag may kailangan po dito sa Senado, may kailangan i-clarify, may kailangan pong asikasuhin, si Attorney Ray was there. Kahit wala na po tayo sa Senado sa taong 2019 to 2025, Attorney Ray's kindness was always there for myself and my staff.
Kapag meron pong kailangan tulong, hindi ho siya nag-aatubili na tumulong. He never hesitated to support all of us. And siguro po, as a testament today, masasabi ko po, Attorney Ray, I wish you all of the best in your new endeavors, in your next endeavors. At makakaasa kayo na yung tulong na binigay niyo po sa amin, ganun din po yung pagmamahal namin sa inyo. Thank you very much, Mr. President. Maraming salamat. Majority Leader. Mr. President, last but not the least is Senator Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros, recognized. Salamat po, Mr. President. Secretary Bantug is a true professional, one whose dedication and integrity have earned the trust of generations of senators. As the keeper of the Senate's institutional memory, he embodies the continuity of this institution, preserving its traditions while guiding it steadily through moments of change. A master of the Senate rules, he applies them with wisdom, fairness, and quiet authority. Never for advantage, but always in the service of order, deliberation, and the dignity of the Senate. Nung minority senators po kami, nina Senator Frank, Senator Kiko, Senator Bam, at yung iba pa naming mga kasama noon, Sec. Ray helped guide the minority in principled opposition, cognizant of the rules and, at the same time, committed to the highest principles of justice for the country. Through his work, he has strengthened not only our proceedings, but the institution itself. Marami pong salamat sa iyo, Sec. Ray. Hindi ka namin malilimutan. Thank you very much, Mr. President. With Yes. that, Mr. Majority President, Leader. and all members are made authors and co-authors of this measure, I move that we approve PS Resolution number 262 honoring and expressing our deepest commendations and gratitude to Secretary Renato N. Bantug Jr. for his outstanding work and service to the Senate of the Philippines. I so move. Any objection? Chair hears none. PS Resolution 262 is approved. May I ask for a minute suspension, Mr. President, to have a Yes. photo opportunity with our dear friend? Yes, session suspended. Our own regulators struggle to perform their mandates. Courts, investigators, the Bangko Sentral ng Pilipinas, the Anti-Money Laundering Council, and even Congress itself, Mr. President, often find their hands tied by rules written in 1955. Mr. President, in a world where financial criminals operate with speed and sophistication, our laws still operate with a typewriter. Sa loob po ng mahigit 7 dekada, 70 taon po ito, Ginoong Pangulo, para sa marami nating mga kababayan, tila ba may dalawang magkaibang patakaran ang ating lipunan hinggil po sa usaping ito. Una, para sa karaniwang mamamayan, ang manggagawa, ang maliliit na negosyante na ang simpleng bank account ay pwedeng masilip ng BIR o AMLA kapag kinakailangan. At ikalawa, para sa mga makapangyarihan at tiwaling iilan na kayang magtago ng milyon-milyon, maging bilyon-bilyon pa nga sa likod ng isang bank secrecy law na pinasapa noong 1955 ay nagsisilbing parang bakal na pader laban sa pananagutan. Mr. President, my esteemed colleagues, this bill, the BRIGHT Act, seeks to change that. Let us speak plainly. People know when something is unfair. They know when a law that is meant to protect the privacy of all of us is used instead to protect only the powerful few. May issue ng unexplained wealth ang isang tao. Hindi pwedeng tingnan ang account. Hindi pwedeng siya sa atin. Protektado ito sa ilalim ng batas. Our people see these excuses, Mr. President. They feel these barriers and consequently lose trust in our institutions. Can we blame them? Of course not. Confidentiality is important, yes. Pero ang tanong ng taong bayan ay simple lamang, Ginoong Pangulo. Dapat po bang gamitin ang batas para pagtakpan ang mali o takbuhan ang pananagutan? Sa napakatagal po na panahon, ang sagot po ay oo. Our outdated bank secrecy laws have made it easy to hide kickbacks, conceal bribes, stash government funds, move dirty money, and evade taxes,
all without fear of being caught. This is why billions in public money remain unrecovered. This is why big-time tax evaders slip through the cracks. This is why our regulators struggle to protect the financial system. Mr. President, sa loob po ng mahigit 70 taon, nasanay na po tayo sa sistemang bulag, hindi dahil hindi natin kayang tignan, kundi dahil ipinagbabawal tumingin ng mismong mga batas natin. Mr. President, distinguished colleagues, we must also confront the reality of our standing in the international community. If you look at the records, Mr. President, in 2009, the G20 declared that the era of bank secrecy is over. In 2014, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, adopted global transparency standards that now govern the automatic exchange of financial information. Nearly every jurisdiction in our region, Singapore, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, has modernized its bank transparency laws to comply with global norms. And yet, Mr. President, the Philippines, our beloved country, remains the only country in the whole world whose bank secrecy rules severely restrict even legitimate inquiries by our financial regulators. Bawat taon po na hindi natin ina-update ang ating bank secrecy laws, nilalagay din po natin ang ating bansa sa totoong panganib na muling malagay sa gray list ng Financial Action Task Force. At kapag nangyari po yan, Ginoong Pangulo, hindi lang po mga korap ang unang nagdurusa, kundi ang ordinaryong Pilipino. Ang mga OFWs na nagpapadala ng salapi sa kanilang pamilya na posibleng tumaas ang remittance fees. Ang mga small business owners na nag-a-apply ng loan na haharap sa mas mahigpit na scrutiny at mas mataas na compliance costs. At, Ginoong Pangulo, ang mga tapat na manggagawa, ang mga pamilyang nag-iipon para sa edukasyon o para sa emergency na siyang nagbabayad ng presyo ng reputational damage na dulot ng mga taong gumagamit ng secrecy para lamang po itago ang kanilang mga kasalanan. Let me emphasize, Mr. President, the cost of secrecy is paid by the people who are not hiding anything. Milyong-milyong Pilipino po ang umaasa sa isang matatag na banking financial system, isang mapagkakatiwalaang investment climate, at mababang remittance costs. Hindi po natin pwedeng hayaan na taon-taon na lamang ang mga luma at hindi na napapanahong batas ang maglalagay sa panganib sa mga lifeline na ito. The consequences at home are equally alarming, Mr. President. The Department of Finance estimates that our outdated secrecy regime results in billions of pesos in revenue losses annually due to untraceable tax evasion. The IMF, or International Monetary Fund, in its assessments to the Philippine financial sector, has repeatedly warned that our strict bank secrecy rules hamper effective supervision and may impair financial stability. Nakita na po natin, Ginoong Pangulo, kung paano ang mga yaman na nakuha sa iligal na paraan ay madali pong itago o naitatago sa likod ng sobrang higpit o ultra-strict na bank secrecy at confidentiality. At nakita na rin po natin kung paano naantala at minsan tuluyang nahihinto ang mga investigasyon dahil po sa mga batas na ang layunin po sana, Ginoong Pangulo, ay protektahan. Protektahan ang mga tapat at marangal na depositor na nagagamit din bilang kanlungan ng mga tiwaling opisyal, mga money launderer, mga nagpopondo ng iligal na droga, at mga mapagsamantalang mandaraya. Sa huli po, ang naagrabyado po rito ay hindi ang may kasalanan, kundi ang karaniwang manggagawa at pamilyang Pilipino na naniniwala sa patas at malinis na sistema. Mr. President, we cannot continue to allow secrecy to be weaponized against the Filipino people. This bill, Mr. President, the BRIGHT Act, proposes not wholesale disclosure, Mr. President, but measured transparency under very specific, legitimate circumstances. Deposits remain confidential as the general rule and may be examined only under conditions explicitly defined in the law. Among these legitimate purposes are investigations by the courts,
inquiries by Congress, including impeachment proceedings, investigations conducted by the Office of the Ombudsman, supervisory examinations by the BSP, inquiries by AMLA, BIR, and specific financial regulators, lawful access for the settlement of estates of deceased depositors, and voluntary authorization by the depositor. Each request must follow clear procedures, subject to safeguards provided by the Act and consistent with the Data Privacy Act. With the passage of this measure, Mr. President, for the first time in 7 decades, the Filipino people will know when public officials live beyond their means. There is a way to find out, Mr. President. When billions of pesos disappear, they cannot hide behind secrecy. When corruption happens, investigations can move forward. When regulators need information to protect the economy, they can act, Mr. President. When crimes occur, they cannot be covered by confidentiality. Sinasabi po ng panukalang batas na ito sa sambayan ng Pilipino, wala pong exempted sa katapatan. Walang privilege sa katotohanan. Mr. President, we are mindful of the burden placed on banks and non-bank financial institutions. And kaya po sa Bright Act, naglalagay po tayo ng provision for safe harbor for institutions that comply in good faith. At the same time, the bill imposes penalty on individuals who abuse their authority to access deposit information and those unjustifiably refuse to disclose information when required by law. For juridical entities, the responsible officers who directly participated in the violation will also be held liable, consistent with principles under AMLA and the revised Corporation Code.